merienda na may ulam pa, pwede nga. Food. Trip. Food trip. Ngayong gabi, alamin natin ang kahulugan ng food trip sa isang fun-filled place. Naimas. Viajeros, are you ready for fun in Pangasinan? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Tonight, pupunta tayo sa isang probinsya na di kalayuan sa Maynila. It'll take about 3 hours na land travel to cover a total of roughly 210 kilometers. At matutuntun nyo na ang probinsya ng Pangasinan. Kadalasang nadadaanan lang to ng mga papuntang Baguio, Abra, La Union at ng iba pang mga destinasyon sa norte. Well, viajeros, this is Pangasinan like you've never seen it before. Ang ating first stop ngayong gabi, sa Tayug, Pangasinan. Ang kauna-unahang sunflower maze in the Philippines, dito sa Allied Botanical Corporation. If you want an IG-worthy picture around the park filled with flowers, ito ang lugar na yun, mga biyero. Puno kasi ito ng sunflowers. Stop. Thank you po. Ang registration fee po ay 100 pesos pag regular. Senior citizen, 200 pesos. Kapag maganda ka, libre. Sa halagang 150 pesos, one to sawa ka na sa kakapicture sa mga sunflower dito. Malamang nga sa kakapicture mo maligaw ka sa dami ng sunflowers. Sunflower fields forever! So, sinabi nila sa akin na pupunta kami sa sunflower maze. No, sunflower maze. So, sinisip ko, sunflower corn. Hindi, maze. Sabi ko nga, oo nga, corn, maze. Ayun pala, maze. Galing, no? Maze the sunflower. Ayan, ayan. Asan na ba tayo dito? Sino bang hinahantay? Dito, dito, dito. Dito, dito. Yan. Dito. Yan. Sabi ko po. Yes! Ginawa nilang hamon para sa mga bibisita ang makalabas sa parang karagatan ng sunflowers na to. Ito ang kanilang Sunflower Challenge. Get out of the maze within the shortest time possible. Ready? Get set? Go, go, go! Para naman sa hindi hilig ang mag-ala maze runner, you can just stop and smell the flowers, ika nga, sa dami ng variety ng mga bulaklak sa loob ng farm na to. Okay lang tingnan at kunan ng litrato basta huwag lang pitasin ang mga to, mga biyero. There are over 300 varieties of flowers and vegetables here. Kaya nila ginawa itong maze or kaya nila ginawa itong magandang farm dahil maganda i-showcase yung mga iba't ibang klaseng produkto or iba't ibang klaseng harvest para lang maipakita sa mga ibang farmers na, uy, it can be done. Uy, ang ganda pala sa itsura. At dahil nga sa mga maze or dahil nga sa iba't ibang kulay na kanilang mga pwedeng i-harvest, edi ang daming turista. At ang mas okay pa, maaring makatikim ng freshly picked fruits and veggies dito. So, sir, ito yung aming Purple Magic. Purple sweet corn. So, Okay. Purple siya kasi rich in anthocyanin siya. Anthocyanin. Ano bang ibig sabihin nun? Antioxidant. It's Antioxidant. So, yung itsura niya hindi kaakit-akit dahil siyempre sanay tayo na yellow yung sweet corn. Pero ito, medyo dark. Pero anong lasa? Same din. Same din. Oh, dahan-dahan, sir. Dahan-dahan lang. So, mature na siya kasi brown na yung ano niya, half. Din dahil. Pa kinakain yan? Hindi pa, sir. Pinakukuluan pa? Pinakukulan. Ito yung isa lang sa kanilang mga examples of pick and pay. Which means, dito sa kanilang farm na medyo malaki, nasamot-saring mga pinaplant nila, including corn. Pwede ka lang pumitas. Tapos nun, of course, for a fee, no? Pitas ka lang ng pitas, meron kaya dalang basket or balde. Tapos upon checkout, doon nila kikiluhin. Or whatever it is na kailangan yung bayaran, Yun, pinapakita ko na sa inyo. Okay,
hindi pa kinakain to. Mukha siyang hindi totoo. Oo. Ito yung parang nakikita mo sa furniture, sa living room. But color, it looks really nice. Alright. Pero ako, titikman ko ang kanilang organic purple corn. Kanina pa natin minamatahan yung farm. Pero hindi pa tayo nakakatikim. Siyempre, alam na natin, medyo familiar na tayo sa yellow sweet corn. Ito yung medyo bago sa atin. Purple sweet corn. Ayun, hindi pala sobra siyang dark. Actually, nakita ko dinadaya yata nila ng purple eh. Ayan, medyo nalalagas na. Natatanggal din yung dye. Hindi, loko lang. Nadaya daw. Loko lang. Ito bagong luto. Ooh, look at that. Alright. Mainit. No, sabi niya mas nutritious daw to. Usually, like, the darker the type of food daw, the healthier they are. Like, for example, white wine, red wine. Red wine daw, mas nutritious dahil mas maraming antioxidant. Mais, darker, purple. Interesting. At least nakasubukan tayo ng purple corn. I feel healthier already. Up ahead, more fun-filled adventures await. Wow. Siyempre, may kasama ring fanalong kainan. What's so special about putupat? Well, isa siyang malakit na rice na dish, no? Isa siyang kakanin, pero gawa sa tuba. So pagkain mo na ito, Only here in Fun Gasinan! Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Tuloy ang ating paggala sa isa sa mga probinsya sa Region 1, ang Pangasinan. And the fun is just starting. Mula Tayug, dayo naman tayo sa bayan ng Balungao. This time, the activities are lit. Action-packed and adventures na sikat dito. Simulan natin with an ATV ride. For 200 pesos per 15 minutes, maaari nyo nang maikot ang paanan ng Mount Balungao via all-terrain vehicles. Tingnan nyo naman ang ngiti ng buong biyahe ni Drew. Silang laging game. Kung mainit naman kayo sa lupa, why not try hanging from the zipline? Nasa 1.4 kilometers ang haba at 80 feet ang taas ng zipline na to. wow.
Para naman sa mga takot sa heights at walang budget para sa ATV ride, don't you worry. Perfect na activity ang umakyat sa tuktok ng Sky Plaza. Using the 287 steps going up Mount Balungao, perfect ito para sa mga gustong magnilay-nilay sa darating na Kwaresma. Did I mention na super scenic din ang 40-foot Christ the Redeemer statue na tinatawag nila sa Ilocano na Ayat ni Apo Jesus o God's Love? Kung mapagod man kayo sa hiking, masari ring mag-relax at mag-unwind sa kanilang very own hot springs. Sa halagang 50 pesos, maaari nang magbabad ng todo. May malapit ding bike trail para naman sa mga riders na gusto ng uphill pero scenic. Pero para sa akin, there's no better way to end the adventure than to eat some good old-fashioned Ilocano dishes. 1, 2, 3, 4. Wala. Papagsabihin na naman ako ng nanay kong tiga dito. Anyway, hindi na ako magpapanggap. Hindi naman ako marunong mag-Ilocano. I-feature lang natin yung mga ilan lang sa mga pagkain na proud sila. One of which is pigar-pigar. Para siya actually, stir-fry. Stir-fry, beef stir-fry, beef with broccoli and different types of vegetables. Bakit siya tinawag na pigar-pigar? Yung pigar-pigar daw, it's the act of, just stirring. Alam mo, paborito ko talaga to. Ito yung mga kinakain ko usually every day. Ito, hindi na to bago sa atin. Ito ay kare-karem. Bakit kare-kare? Dahil kare-kareng kambing. At para sa mga nakakaisa, ano nga bang lasa ng kambing? Is it gamey? Is it like, when we eat lamb? Kasi I'm sure maraming pa rin mga Pinoy dyan hindi kumakain ng kambing or hindi pa nakakain ng kambing. Titikman din natin mamaya. A bit of a variation. Kambing pizza. Anyway, ganun din siguro, no? Alamin natin mamaya kung pronounced ba yung lasa ng kambing or is it just like beef pizza or pork pizza. Now, this is very, very interesting dahil ito ay tinatawag na patupat. What's so special about patupat? Well, isa siyang malagkit na rice na dish, no? Isa siyang kakanin, pero gawa sa tuba. So, pagkain mo na ito, dalawa lang. Ito yung sweet tuba. Ooh, this is good. Wow. So if you're asking yourself, tuba or not tuba? Tuba. May kulay. Okay, nahin naman natin. Pigar-pigar. I figured out that it's a healthy dish. It's a complete dish. And it's just really like your beef broccoli. Ngayon or, Chinese restaurant. Alamin natin yan. Kung hindi natin alam, kambing. Ang gusto ko bang ikwento? Sige, kukwento ko na lang. Galing dito yung nanay ko. Nakakaya. Kausap ko yung nanay ko. Kagabi yata yun eh. Sabi niya, i-feature mo daw yung ganyan, yung pagkain. Tapos nalaman ko, kambing daw yung isa sa mga kailangan yung feature. Eh di sinabi ko sa kanila, kambing, hindi naman kumakain ng kambing yun. All I can say is, thanks, Ma. Now, to prove you wrong, Mama, subukan ko kambing. Wala siyang lansa. Pikit mo mata mo parang beef. Pero itsura niya parang pork. Parang gano'n yata. Basta pasado siya. Take that, Mama. Nakaimas.
Nay, mas masan na ako. If you're looking for pasalubong or more desserts and merienda sa katabing bahay ng Urdaneta, samot-sari rin ang kakanin na magpipilian. Yes, Nanay. Good morning, Drew. Good morning po. Ito yung mga produkto namin dito sa Diana's Delicacies. Ito yung puto pinya, puto cheese, and puto pao. At saka puto different colors, and puto itlog maalat. At saka may additional product din kami. Kasaba? Yan, ang Royal Bibingka, Royal Bibingka. Buchi, Buchi rin. Empanada, Ada? may kasaba, latik, and bibingka assorted sa isang bilao. Sorted na pala yan. At Pwede saka na palang fresh gawin yan. lumpia. Para isang bilao, matitikman Iba-iba. nila ng Uy, okay. ganon. Maraming salamat Ito po. kasi yung first na product namin. Dito ako nag-start ng Mga ilang business. years ago po? Mga more than 15 years na. 15 years na. Yan. Ito ang umpisa kong product. And then, additional. Additional na lang. Siyempre, first on my Puto Feast list, ang Puto Pao. Ito, tirahin natin. Parang meron pa yata itong... Oh! Kaya pala, hindi ako nag-almusal kanina. Alam mo, para sa mga bata din, talagang gustong-gusto nila kapag makukulay eh. Yung same texture ng puto na alam nyo, may slight change lang sa lasa ng konti kapag may pineapple, katulad dito. O gusto mo naman ng konting hint ng savory dahil may giniling. Gusto nyo naman ng medyo maalat. Ito, may maalat na itlog. Pero yung lola ko kasi, yung paborito yung ube. Pero hindi ko alam kung ube to eh. Basta yung ganyang kulay na attract siya at ako rin. Sarap, lo! God, ang bilis niya to. Ito yung okay dyan dahil pinaghalo-halo na. Kung minsan naman, di ba, parang gusto mo ng assortment of delicacies. Iyan, no? Siyempre, sa gitna pa ako talaga kumuha, no? Ayun. Dali mo. Yun. In a nutshell, dadang kayo ng Urdaneta, marami kayong pasalubong na mabibili dito sa Diana's. Puto, lumpiang sariwa, meron kang kasaba, meron kang assortment ng mga kakanin, meron kang buchi-buchi. Kung gusto mo ng konting savory at medyo mainit, meron kang Hempanada. Approve. Susunod, tinapa. And Tupig Fiesta. Actually, ito, unang kagat pa lang, parang commercial naman to. Pero unang kagat pa lang, nalalasahan mo na yung saging. Nakakapagod nito ginagawa natin, ha? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Getting close to the last leg ng ating Fangasinan Food Tripping Weekend Escape! Ngayon naman, punta tayo sa bayan ng Lawak para sa kanilang sikat na tinapa dishes. Iba't iba na rin ang kanilang mga naging variation sa sikat nilang produkto. Mga BFF Momsies, okay, alam kong yung one town, one product nyo eh, tinapa. Ano po ba yung gagawin natin ngayon? Bola-bolang tinapa with coconut meat, sir. Yun, kayo lang po ba nag-isip nito? Yes, sir. Ano po ba ito? Kada taon may pa-contest kung sinong makakaluto ng pinakamasarap na tinapa dish. 100 ways, sabi nga 100 ways. ni Mayor. Kaya yan pong naisip. Sige, Recipe. paano pa gawin to? Okay. Unang step sa paggawa ng tinapa meatballs, paghalo-haluin lahat ng sangkap. Ang pre-cooked tinapa na hinimay into little pieces. Baking powder, Flour, carrots, merong with onions, Onions with beaten eggs. beaten egg. Yeah. Tsaka paminta. Onion leaves, sir. Pangpasarap. Pati pampabigay ng kulay, konti.
Yun. Pagkatapos, i-flour. Don't forget to mix the coconut meat, then mix well. Minsan nakakasawa na rin yung fried tinapa for para sa morning breakfast natin. Tinapa na lang ng Yeah. tinapa. Tinapa na lang ng tinapa. Sabi ng mga anak ko, tinapa ng tinapa. Oh. Kaya naisip kong ganyan, sir, na Ayan, para may konting bago. May variation. naman ng kwan niya. Sa kayong mga bata, ayaw po Akala nila. nila, Ayaw po nila yan? Akala nila Pero meat. pag ganito, gusto nila. Ayun. Akala nila meat na yan nung nagluto ko nito, akala nila meat. Aha. Pero ang sarap kasi ng tinapa. Yung aftertaste ng tinapa, sarap eh. Pwede na po siyang i-mold. Pwede na po. Yeah, into bowls. Gano'ng kalaki? Ito. Okay. Kala ko isang malaking. Katamtaman lang. Okay, kuha ko isa. So, mga ilang grams to? Mga 20. Ay, malaki to. Malaki yan. Ay, malaki din. Ay, malaki. Para alam ko po kung ano yung prepare ko. So, mga guru ho kayo. Yes, sir. Ano po yung subject? Sabihin ko kurso. Teaching science. Science po! Ay, naku, paborito ko po yun. Sobrang paborito ko po ang science. Kayo naman po? Ako po, English and Filipino. English-Filipino. May klase ko kayo ngayon? Meron, sir. Ay, grabe naman talaga itong mga to. We sacrifice. Mamayang hapon, evaluation pa namin, sir. Ayun. Para sa inyo, sir. Pero okay lang yan dahil sa Because ginagawa of nyo, you. marami din tayong natuturuan. So I guess tama yung sinasabi nila na there are probably 100 ways to cook tinapa. Dito sa Rosales, pinapakita nila a few. Yung paboritong pulutan ng aming cameraman si Ray, dinamita. Ayun yung tinapa. Akala ko wala tinapa. It's always a favorite dahil para sa mga gusto nung may konting sipa, dinamita. Pero okay yan, kapag meron ka nilalagay ng tinapa, at least may konting protina. You got your classic chicken cordon bleu, pero may tinapa. Chinapa cordon bleu. Fish and chicken. Okay. Kahit alam natin na ang tinapa ay very strong in flavor, medyo na-overpower pa rin ng chicken and cheese. Tinapa sushi. Crab stick, carrot, cucumber, at syempre tinapa. Pwede rin. Pwede rin if you're looking for a more affordable type of sushi. Ayaw mo gumamit ng salmon, ayaw mo gumamit ng tuna, tinapa might be a good option. Ito na yung niluto nating tinapa balls. You know what they say, anything fried is good. Pero what's interesting for me is yung naglagay sila ng pinanggamitan na kata, yung nyog, no? Uy! Pwede. Tulad sinabi nga ni Mami, kung sawa na kayo sa tinapa lang ng galunggong or kahit anong tinapa na fish na inihahain sa umaga or sa dinner, kasama ng itlog, kanin, ang dami niyong pwedeng magawa sa tinapa. Kung hindi nyo namang hilig ang tinapa and you're into gourmet food, marami ring fine dining options dito sa Urdaneta. Tumutuloy na laway nyo, no? Pangtanggal naman ng umay sa malalasang pagkain ang tupig na sikat dito sa bayan ng Lawak. Sa katunayan, may yearly festival sila kung saan bidang-bidang lasa at variety ng sikat na kakanin na tupig. Yup! #tupig overload, biyeros. Alam mo, sakto tayo dahil a week before sa kanilang fiesta, may experience natin yung kanilang one town, one product, which is tupig, and different varieties of it. And usually, kapag fiesta daw, marami ng stalls dito. Siyempre, wala pa masyadong tayo dahil next week pa yung fiesta, but at least they prepared the different varieties of tupig for us. Magandang hapon po. So, ano sila? Ube lang ka flavor. May peanut flavor. So, pwede ko pong buksan, ma'am.
Mainit-init pa. Bagong luto. Ayun. Wow! Pwede nga. Naniniwala ako na ang peanut butter talaga goes well with anything. At kasama dyan yung tupig. Yan! Isang kagat lang yan. Sabihin nun, hindi halata. Ube naman. Ube lang ka. Ay. Ayun, lasang-lasa. Lasang-lasa yung langka. Maganda yung kulay. Kulay ng ube. Ube langka. Cinnamon naman. Yes, sir. Paano nyo po hinahalo yung cinnamon? Minix na po namin dito. Ito po yung Kailan nyo po minimix? Dito na po? Apo. Pag nagiling na po yung malagkit. Pag nagiling na yun ng malagkit. O nga, ayaw kumakain ka ng French toast. Malalasaan mo ba, sir? Nalalasahan. Hindi, nalalasahan ko nga. Kayo Yung ano lang. interviewin namin, sir. Oo nga eh. Yummy talaga, sir. Oo. Parang kumakain ka ng apple pie, alam mo na may cinnamon. Hindi siya ganun ka-strong yung taste, pero it's very pleasant. Babalikan ko po yan. Ang sarap po. Salamat po. Pork giniling, ma'am. Parang lahat po ng pinuntahan ko, parang medyo leaning towards dessert. May ubi langka, may konting peanut butter. Ito, cinnamon. Ito po ay may giniling Yeah. na pork. Yes, sir. Luto na po yun. Yes. Pwede kong tingnan po. Pwede. Sigurado po ba kayo tupig to? Hindi longganisa. Hindi po. May merienda na, may ulam pa. May merienda na may ulam pa. Pwede nga. Para sa kalagitnaan nandun, ang sarap. So far, hindi ko pa natitikman ang pork giniling. Nasaan po ba siya? Katago. Nakatago. Yung ano lang, saktong-sakto lang ba? Yung ano lang. Pork giniling. Ganun lang. Pork giniling. Ganun lang. So I guess parang nandun pa rin yung tupig taste. Yung sensation na hinahanap mo, yung gooey texture. Pero pagdating mo sa dulo, kung gusto mo ng konting savory, ayun, may pork giniling. Salamat, Nay. Sige po. Now we're talking. Ito dapat yun. Matagal ko nang inisip to. Dapat tupig. May kasamang saging. Tama, Ray? Nay, pwede po ba? Ayun! Oh, yun. May kita ng saging. Mas maganda talaga yung bagong luto, ma'am. Actually, ito, unang kagat pa lang, parang commercial naman to. Pero unang kagat pa lang, nalalasahan mo na yung saging. Whew. Nakakapagod itong ginagawa natin, ha? Babalikan ko po ito. Malunggay flavor. Now, ang tanong, ano nga bang flavor ng malunggay? Yan. Yan. Pwede kong tikman, ma'am. Gusto ko lang malaman kung ano ba yung lasa talaga ng malunggay. Lasang tubig. Ang gagawin ko, hindi malunggay flavor. Malunggay enriched. Uuwiin ko to para sa aking asawa. Ano po dyan yung tubig? Dito po, sir. Ito po. Ito na po yung natuno po. Ito too small, ito too big. Okay na yan. Kaya gas-gas na yung joke ko na yan. Pero ito yung sweet corn po. Yan. Ay, ayun. Ito na siguro yung pinakamaputing tubig na nakita ko. Grabe. Sarap po. So yun, ito yung parang preview ng Fiesta, which will be happening a week after. Different types of varieties ng tupig. And each and every type of tupig naman you will definitely surely love. Yeah? So in conclusion, there's no mountain too high, there's no river too wide, and there's no dessert like tupig. Isang fun palamig dip naman ang next. At
Di pa nagtatapos ang Fun-gasinan Food Ventures when we return. Nakaka-addict nga po ito. Isa pa. Kulang kayo. Huwag niyong lilipat ha. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mula Maynila, 3 hanggang 4 na oras ang biyahe bago marating ang Pangasinan. Di na rin kalayuan kung dadaan kayo sa T-Flex at kung medyo magaan ang traffic. Moderno na rin ang mga bayan ng mga Pangasinense. Di gaya noon na tahimik at probinsya-probinsya talaga ang dating. Kitang-kita na ang pag-unlad nito ngayon. Pagtatanim pa rin ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Hindi masyado mabilis ang pag-unlad ng turismo. Pero may mangilan-ngilan ding mga resort na bukas sa mga bakasyonista at mahilig mag-swimming. Cause summer is just around the corner, right? At pag napagod sa swimming, syempre eating ang kasunod na activity niyan. Di rin mahirap maghanap ng matutuluyan dito. Next destination natin ang Bayan ng Natividad. At ito ang kanilang ipinagmamalaki, ang Maranum Falls. Maranum Falls. Sa Ilocano daw, Maranum ay matubig. So, pupuntahan natin ang matubig na falls. Di naman mahirap ang trail patungong Maranum Falls, which is 10 to 15 minutes by foot. Depende syempre sa inyong kakayahan. Dati raw, ginagamit ang tubig na nagmumula sa talon ng Maranum patungo sa ilang bayan dito sa Pangasinan. Pero ngayon, mukhang ang dam hindi na napakikinabangan. Talagang ang talon na lang ang scenic spot para sa mga locals at mga ilang turista. Walang entrance fee sa Maranum Falls, kaya sundan lang ang mga arrow para matuntun ito. Nothing beats a refreshing dip in the afternoon, mga bero. Mula sa nakakagutom na Maranum Falls, sasadyain natin ang isang sikat na merienda dito sa Natividad, ang bibingkang kalamay ni Aling Biling. Sobra ng init. Mahigit 20 taon na raw niya ito'y ginagawa. Naipasa na rin niya sa kanyang mga anak ang pagluluto ng bibingka at iba pang kakanin. Itsura pa lang ng kakanin, nakakagutom na, biyeros. Bibingkang galapong, gatas, itlog, keso, may buko rin. Ah, may buko. So, mas Saka espesyal po gata. ba yung galapong? Oo. Ay, so, mas mahal po yun. Oo, mas mahal. Kung sa bintahan, mas Pero mahal. pagdating sa pagluluto po, gaano katagal po? Magkaiba po yan? din. Parehas lang din po. Oo. Mga abutin ng 2 oras at kalahati. Okay. Kaya lang mainit sir. Mainit. Mainit. Ayan o. Pero parang ang sarap nga eh sa mukha. Sa mukha. Oo po, parang hindi na kailangan mag-sunbathing. Talagang parang batak na batak. 650. 650 po. Oo, yung Gano'n laki. yung malaki? Oo. Opo. Pero yung galapong, 700 na. 700 na. Kasi, Tapos ano po ito? Made to order. oo, made to order. Parehas ang timpla ko. Kadalasan daw tumatagal ng 2 hanggang 3 araw ang mga bibingka, pero binigyan niya ako ng tip para mas tumagal pa ang buhay ng bibingkang galapong. Itong galapong, siyempre magbabago yan. Mga 2 araw, no? Opo. Ang gawin mo, wag mong itapon. Huwag itapon. Wag itapon, wag kailangan. Ihahang sa wall. Ugasan mo, hindi. Ay, Ugasan mo. Ipagbatil mo ng isang itlog, hiwa-hiwain mo, tapos iprito mo. Mas masarap sa parang tikoy ng Chinese. Parang siko. Yun. Kaya mas matindi ito. Okay. Parang ngayon ko lang narinig yan, Mama. Talagang tapat naman akong kaibigan eh. Opo. Lahat yung mga nag-o-order, Opo, sinasabi niyo po yun. sabi ko sa kanila, kung sa abroad, sabihin nila kung dadalhin sa abroad. Kasi ang paggagawa ng papuntang abroad, kailangan medyo tostado sa ibabaw. Sa ibabaw.
saka sa ilalim para matagal. Para matagal po. Ngayon, ganon din yung latte, kailangan toasted din. Ilang taon niyo na pong ginagawa to? Ay, naku, matagal na po. Mga 30 years. 1995 pa ako nag-umpisa. 1995. So, nung mga 20 years old kayo nun? Hindi mga 40 na. 71 po Ah, na ngayon, 71 na sir. ba kayo? Pasensya na po. Okay. 71 na po. Oh. Kaya humina na yung tuhod. Pero- Pati tenga. Pero gumagawa pa rin po Pati kayo. gumagawa, May tulong-tulong tulong-tulong kami na lang sana po. Sila nang nag-uumpisa, tingin-tingin ko na lang yung mga baga kung Opo. saan nang mainit, kung saan nang gano'n. Sige Kaya po. lang, meron din maluto na palpak. Ganun, yung So, pinapaluhod niyo po yung mga anak niyo dyan? Hindi. Hindi naman. Sige po, ma'am. Pwede ba natin tikman? Ay, oo. Ang uunahin natin ay ito. Oh, yan, ang bibingkang latte. Kumbaga sa bibingkang kanin sa Bibingkang Tagalog. kanin. Oh. Kakawili yan, yung iba na-addict eh. Mm. Oo. Hindi sa pagmamayabang. Mm. Yung isang, oo. Tikman mo, baka susunod maalala mo yan. Baka matokhang ako niyan. Kaya lang, kung pustiso ang ipin, mahirap. Sumasama. Medyo. Ito po yung galapong. Oo. Sige, tikman mo. Tikman ko po. Mas chewy po siya, no? Oo nga, nakikita ko nga parang pwede sumama yung ngipin. Ano ka ba? Meron po siyang laban? Oo. Oo. Parang nga po siyang tikoy. Alam mo kung saan ko nagaya yan, matakaw ako ng kakanin. Nung araw, kako ang sarap-sarap yung pagkain ngayon, gusto kong gawin. Oo. Bibili ako ng peraso, tapos ninanamnam ko yung lasa. Kaya nila, di kaya ko rin. Ganun. Yun ang pamatay ko nung araw, hanggang sa natuto. Nag-umpisa ako, maraming sira. Kalahating hilaw, kung hindi hilaw, hino. Tapos subok lang po ng subok. Oo, subukan ko uli hanggang sa nabuo ko rin ng pagkakaluto. Marami ako nalugi nung araw. Oh. Nakaka-addict nga po ito. Isa pa, kulang pa yun. Sikat din sa natividad ang pulburon at cassava chips. Perfect na pambaon sa mahabang biyahe o kaya pampasalubong. Pero kung kakaibang pasalubong ang hanap nyo, sa BCI Cultural Blades meron yan. Gumagawa kasi sila ng mga custom blade na hango ang disenyo sa mga sandata ng ating mga ninuno. From pocket utility knives to swords, pwede mong ipagawa dito. Hanggang sa mga detalye at initials na gusto mong ipalagay. Stigno! Pero for a bihero like me na ang kinokolekta ay food experiences, ang sikat na seafood chain na to sa Urdaneta ang kailangan kong mapasyalan. Matutinas, parang ang dami ko nang nakitang matutinas. Meron ako nakita dito sa may malapit sa T-Plex. Ito, Urdaneta rin yun. Urdaneta. Ito, Urdaneta din. Urdaneta, yes. Tapos meron pa kang isa. That Urdaneta branch is from my sister. Sister naman. Pero matutinas din. Matutinas din. Teka, sorry bakit nga ba matutinas? Tinanggaling ang Matutinas coming from my mother. Dahil pangalan ng nanay mo yun. Actually, hindi niya pangalan. Hindi niya pangalan If you yun. don't believe it is yun, parang galing kay Jan and March. Alam mo Matutina, Dahil yeah. paborito yun One ng of his mother mo. favorite, yeah. Hango pala ang pangalan ng resto na to sa sikat na karakter sa TV sitcom noon na John and Marcia. Si Matutina ang mataray na alalay ng biyena ni Dolphy sa sitcom na yon. Buti na lang, hindi naman mataray ang mga tao dito. Kapag iniisip ng mga tao, sige, kakain ako sa matutinas, ano yung usually So actually, lahat ng seafoods natin is fresh from Dagupan. from the gupan? From Dagupan lahat yan. Right. So we have a battered crab, shrimps, I said, battered crabs, crispy shrimps, pansit, siyempre, Pansit. mga Pinoy. Correct. Pork barbecue, pusit inihaw, bangus kilawin, and of course, talaba adobo, bangus sisig. Yeah, bangus sisig. Yan, actually, binabalik-balikan yan. Pero bago ko lantakan ng sarap asim ng sinigang na malaga, susulitin ko muna ang wide array of dishes sa buffet table. Agas.
natin gano'ng kaasim. Parang sinigang lang. Parang sinigang. Pampagana. Bilang isang biyahero na may dugong Pangasinense, katuwa ang iba't ibang lasa ng mga pagkain dito. Naimas. Di man ganong karami ang kanilang tourist spots, isang atraksyon para sa akin ang matikman ng kanilang masarap na delicacies. At matutunan kung paano nila niluluto ang mga to na puno ng dedikasyon at pagmamahal. Hanggang sa muli, biyaheros! Alam mo, ito yung ininom talaga namin dito sa... OA, syempre. Sa atin naman eh. Running time. 2 hours and 20 minutes. Actually, 5 minutes lang. More. Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.